Sino-sino nga ba ang pinakamalalakas na babae sa mundo ng One Piece? Bali sa video nga na to yan ang pag-uusapan natin. At dahil nga sa recently marami pang babaeng karakter na napakalalakas ang ni-reveal. Ito na nga yung updated version ng top 10 natin. Ngayon kung malinaw na wag na nating patagalin pa. Ang ikasampu nga sa listahan natin itong si Nico Robin. Maaari ngang mali ako sa paglalagay kay Robin sa ikasampu. Pwede nga nating i-consider ang marami pang karakter na wala sa listahan na to, gaya nila Reiju, Bonnie at iba pa. Pero nakita naman natin yung naging improvements ni Robin all throughout sa kwento. In fact nakatalo pa nga siya ng isa sa mga Toberopo. Kaya naman sa tingin ko nga deserved ni Robin na mapasama sa listahan na to. Ay kasyam naman sa listahan natin itong si Gion. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya isa nga siyang Vice Admiral ng Marines. Currently nga hindi pa natin siya nakikitang lumaban. Pero the fact nga na sinasabing isa siya sa candidate para maging susunod na admiral nung mawala itong si Kuzan, ang rason kung bakit siya nandito sa listahan natin. Sinasabi nga ring little sister daw ang turing ni Churo kay Gion. Plus lagi rin natin siyang nakikitang malapit kay Garp. Kaya hindi na nga ako magugulat pa kung later on i-reveal na kabilang din siya sa grupong Sword. Ay kawalo nga sa listahan natin itong si Charlotte Smoothie. Yes, possible ngang mas mataas pa itong si Smoothie sa listahan na to. Pero dahil nga sa absent siya during Wano arc na supposedly inaasahan nating maikisali siya sa labanan dahil isa nga siya sa mga commanders ni Big Mom. Ang rason kung bakit medyo mababa siya sa listahan na to. Ang ikapito naman sa listahan natin itong si Katarina Devon. Yes, so far nga hindi pa natin nakikita in actual battle itong si Devon. Yung tipong lumalaban siya ng one-on-one. Pero ang nagpakumbinsi nga sa akin kaya ko siya nilagay sa ikapito itong naging comment ni Gorosei Saturn nung magkita sila sa Egghead Island. Nabanggit nga ni Saturn na nagulat daw siya dahil naging subordinate lang ni Blackbeard itong si Devon. Meaning may high expectations itong si Saturn kay Devon. Alam niyang malakas ito. Ang ika-anim naman sa listahan natin tabla. At ito nga sila Shaki at Gloriosa. During nga sa flashback ng God Valley incident mas nakilala natin itong dalawa na to. Yes, capable at may skills sila in battle. In fact nakita pa nga natin kung paanong pinabagsak isa-isa ni Shaki itong Roger Pirates. Pero dahil nga sa itong si Gloriosa ang captain ng Kuja Pirates during sa era nila at siya pa ang naging miyembro ng Rax Pirates masasabi pa nga rin nating tabla itong dalawa na to, although mas nakitaan natin ng skill si Shaki in battle. Ang ikalima naman sa listahan natin itong si Boa Hancock. Yes, miyembro nga ng Rax Pirates itong si Gloriosa at nakita naman nating pinag-aagawan itong si Shaki. Pero ang nilamang nga ni Hancock sa dalawang to kumpirmadong Conqueror Saki user siya. Meaning at some point pwedeng aralin ni Hancock ang pagko-quote ng Conqueror's Haki, which is alam naman nating superior sa lahat ng Haki skills. Ang ikaapat naman sa listahan natin itong Holy Knight na si Saint Maffy. Sa isang chapter pa nga lang natin siya nakikita. At ito nga during pa sa flashback ng God Valley incident. Pero sa tingin ko nga sapat na itong mga pinamalas niya para mailagay siya sa ikaapat sa listahan natin. Ang confirmed skills nga niya itong pagbubuga ng laser mula sa bibig niya. Which is ito nga yung nakapagpa-slow down kay Monkey D. Dragon. At syempre itong regeneration powers. Ang ikatlo naman sa listahan natin itong si Ganku. Bali itong rank nga ni Ganku purely na karakter lang niya. Kumbaga labas dito yung pagsanib ni Imu sa kanya. Since kung isasama nga natin itong capability niyang makasanib si Imu sa kanya, paniguradong number 1 siya sa listahan na to. Anyway, alam ko na nagtataka kayo kung bakit mas mataas sa listahan natin itong si Ganku gayong wala naman siyang Conqueror Saki. Si Hancock nga
meron samantalang ikalima lang ito. Bali para sa akin nga mas overpower itong regeneration powers kesa sa normal na Conqueror Saki. Since kung paglalabanin mo nga itong sila Hancock at Ganku ng 1-on-1 walang tsansa itong si Hancock na matalo itong si Ganku. Bakit? Dahil hindi naman siya capable mag-coat ng Conqueror Saki. Meaning kahit anong damage niya kay Ganku babalik at babalik lang ito sa normal. Similar reason kung bakit mas mataas rin si Saint Maffy kay Hancock sa listahan na to. Bukod nga sa regeneration yung battle IQ nga ang masasabi kong nagpataas kay Ganku sa listahan natin. Pinamalas nga niya yan nung time na mabilis niyang na-figure out na anak ni Gaban itong si Colon. At ito nga yung ginamit niyang leverage para maatake at matalo itong si Scupper Gaban. Ang ikalawa naman sa listahan natin itong si Yamato, ang anak ng Emperor na si Kaido. So bakit mas mataas itong si Yamato kesa kay Ganku? Dahil sa haki. Unlike nga kay Boa Hancock na Conqueror Saki lang ang kaya, itong si Yamato nga similar kila Luffy. Capable nga siyang mag-coat ng Conqueror Saki. Meaning in theory kayang-kaya niyang labanan itong si Ganku ng 1-on-1. Since meron nga siyang kahinaan ni Ganku. Nakita rin naman natin during Wano arc kung gaano siya kalakas. In fact, nagawa pa nga niyang tumagal sa laban nila ni Kaido. Not to mention na meron ding mythical Zoan Devil Fruit itong si Yamato. Meaning kumpleto sa Ricados itong si Yamato na ma-achieve ang pagiging Emperor. Yun kung may desire siyang makuha ito. Pero nonetheless, napakalakas na itong si Yamato. Nakakapanghinayang lang at hindi ito masyadong na-explore ni Oda sa Wano arc. Huli na nga niyang pinamala itong lakas niya. Sana nga makita natin siya ngayong Final War. Without a doubt, ang nanguna nga sa listahan natin na I'm sure agree din naman kayo itong si Big Mom. Bukod nga sa status niya bilang isang emperor, miyembro nga rin itong si Big Mom ng pinakamalakas na pirate crew sa history na Rocks Pirates. In fact, kasama nga siya sa 6 na karakter na sinubukang pabagsakin itong si Imu sa God Valley. Meaning this speaks volume sa kung gaano kalakas itong si Big Mom. Sinama siya ni Oda dito para sabihin sa ating lahat na indeed siya ang pinakamalakas na babae sa history ng One Piece. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng top 10 na pinakamalalakas na babae sa history. Agree ba kayo sa listahan na to o hindi? Kung meron nga rin kayong sariling top 10, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong video na to, pindutin mo na nga yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay mo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!